Oras na para pag-usapan ang mga bagay na unique sa iyo. Alamin ang mga payo mula sa ating millennial psychologist dito sa All About You. Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ng tungkol sa iyo. Para sa araw na to, basahin natin yung isang katanungan. Sabi ni R, existential crisis yata tong nararamdaman ko. Wala kasi akong maramdaman at wala akong purpose. Paano ba to ma-overcome? In terms of nakikita natin sa buhay, hindi naman natin talaga may iwasan na may mga ganito talaga tayong realidad na kung minsan nararamdaman talaga natin na parang wala tayong purpose o kaya wala tayong maramdaman o kaya naman walang direksyon. Pakiramdam natin, ano ba talaga tong meron, 'di ba? Sa ginagawa natin dahil paulit-ulit na lang, nabuhay ka lang ba dahil sa ganito, 'di ba? Marami pang iba tayong tinatanong. Good thing na meron kang hope. Yung hope, yan yung pagkakapitan mo. Kasi minsan wala na talaga tayong nararamdaman kundi yan lang yung at least kahit mahinang pag-asa. Oo, yung umaasa ka kahit papano na kahit hindi mo alam lahat, kahit na hindi natin alam kung ano yung mangyari bukas, pero baka naman, siguro, meron pa rin ibig sabihin itong mga nangyari sa akin. Di ba? Hope yun eh. Baka pwede rin natin i-redefine yung ibig sabihin ng purpose. Kasi mamaya, yung sinasabi mong purpose ngayon, kung paano mo siya dinidescribe sa sarili mo, baka kailangan pala siyang i-describe ulit or i-redefine. Kasi kung minsan, kaya tayo naliligaw dahil yung pamantayan na meron tayo ngayon ay nanggagaling pala sa pamantayan ng ibang tao. Kasi mamaya, naikukumpara mo yung sarili mo sa version mo na nasa future na parang perfect, 'di ba? Eh lugi ka doon. So ano ba muna yung realistic ngayon? Be realistic sa talagang buhay na meron tayo ngayon. Hindi naman talaga mawawala yung pakiramdam na kung minsan naliligaw tayo o kaya naman nakakaramdam tayo ng problema, yung pakiramdam natin na parang dinadaig na tayo ng problema dahil parang sunod-sunod na siya, na parang, uy, di yata ako favorite Bakit parang lagi na lang ako yung nakakaranas ng ganito, di ba? Hayaan mo yung sarili mo na mag-focus dun sa proseso, hindi dun sa outcome, no? Ganun din sa existentialism eh. Binibigyan nila ng halaga yung process kesa dun sa outcome. Kasi at the end of the day, ang tinitingnan natin dito ay kung paano ba natin natututunan yung at na-enjoy halimbawa yung proseso. Ang malinaw dito, hindi talaga mawawala ang problema, hindi talaga mawawala yung mismong pakiramdam natin na discomfort, nandyan talaga siya parate, pero yung pagyakap dito at pag-angkin, ito yung makakatulong sa atin para unti-unti din natin mabitawan. Kasi hindi mo mabibitawan ng isang bagay na hindi mo naman talaga totally inangkin. So learn to recognize. So sana nakatulong to sa iyo, at kung meron man kayong mga questions, no, na may kinalaman dito sa mga ganitong klaseng tanong, huwag kayong mahiya. I-send ninyo sa email na mababasa ninyo sa ibaba ng screen. So muli po, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist. Maraming salamat.